Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi saan man naku kayo naroroon, shoutout muna pala kay brother na pinagkunan. Natin ang video na ito. Salamat po sa pagpapahiram ng video. Brother Jlu Advencula. Pakisubscribe mga kapatid si brother. Tara na mga kapatid, panuorin natin itong video ni Brother Jlu. Sino ang mga walang pag-asang pumasok sa Senado? Yan po mga kababayan, ang babasahin ko pong mga pangalan dito ay sila po yung mga tumatakbo o kumakandidatong pagkasenador mga kababayan na wala po talagang pag-asang mananalo. Okay? At papaliwanag ko po sa inyo kung bakit. Isa-isahin po natin at sana ay hindi po iiyak ang mababanggit kong pangalan dito mga kababayan. Okay? Kakang Pinoy, Alyansa para sa Bagong Pilipinas at saka PDP Laban. Okay? Para mas malinaw po sa inyo kung sino po talaga yung matitira at magwawagi sa eleksyon mga kababayan. Okay? Ayon po ito sa aking matinding kalkulasyon mga kababayan. Okay? Kaya bawal po apikon dito at balat sibuyas, layas-layas na muna. Okay? Ito po, Kakang Pinoy mga kababayan, babasahin na po natin ang wala pong pag-asa na mananalo. Okay? Una, ito po si Kiko Pangilinan. Si Kiko Pangilinan mga kababayan ay kahit anong inuulit-ulit ko na kalkulahin pero hindi po talaga papasok si Kiko Pangilinan mga kababayan. Kaya pasensya na po sa mga taga-suporta ni Kiko Pangilinan. Yun po ang matinding estimate ko mga kababayan. At bihira po akong sumasablay sa mga hula ko mga kababayan. Okay? Kasi ang hula-hula po ito pero sigurado po ito mga kababayan. Okay? Si Kiko Pangilinan, hulog na. Okay? At pangalawa mga kababayan ay itong si Franz Castro mga kababayan. Si Franz Castro ay kahit sa top 20 ay hindi papasok si Franz Castro. Okay? Ganyan po kakulilat itong si Franz Castro mga kababayan. Okay? At ang kasunod po ay itong si Bam Aquino. Bam Aquino mga kababayan. Hindi po papasok si Bam Aquino. Okay? Number 16 lang po siya sa aking pansariling survey mga kababayan. Hindi po, malayo po si Bam Aquino mga kababayan. Wala pong pag-asa si Bam Aquino mga kababayan. Okay? Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Franz Castro, hindi po sila pasok sa top 12 mga kababayan, sa budget 12. Kaya isa po sila sa mga siguradong na hindi po talaga papalarin. Okay? At para mabilis po tayo ay itong Kakang Pinoy ay wala po talagang lulusot kahit isa. Okay? What? Silang lahat ay wala po talaga, pasensya na po sa mga taga-suporta sa mga Kakang Pinoy kasi yan po ang nakikita ko po sa aking matinding pagsusuri mga kababayan. Okay? Wala pong kahit isa na papalari sa Kakang Pinoy mga kababayan. Okay? Kaya dito na po tayo sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas mga kababayan. Ang siguradong hindi papalarin ay number 1 si Manny Pacquiao mga kababayan. Si Pacquiao ay nasisira yung reputasyon po niya kasi biglang nagbago ang kanyang paninindigan. Dati ay binabatikos po niya si Marcos at ngayon naman ay kakampi na niya. Okay? Kaya nawalan ang tiwala ang taong bayan sa pinagsasabi po nilang Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Okay? Hindi po masasama si Manny Pacquiao sa papalaran ng bayan. Okay? Kaya si Manny Pacquiao ay bagsak mga kababayan. Okay? At ang sunod na hindi papalarin si Erwin Tulfo mga kababayan. Kahit po ang pangalang Erwin Tulfo ay sikat, pero ayon sa aking pagsusuri ay hindi po papasok si Erwin Tulfo mga kababayan. Pasok siya sa top 20, pang 19 po si Erwin Tulfo mga kababayan. 19, kaya malayo. Okay? Manny Pacquiao, Erwin Tulfo, bagsak. At ang sunod po si Bong Revilla. Bagsak si Bong Revilla mga kababayan. Dati 2019 nakakuha po ito ng 14.6 million mga kababayan. Pero ngayon hindi na po. Bagsak na po si Revilla mga kababayan. At ang kasunod si Tolentino mga kababayan na
2019 ay nakakuha rin ito ng 15 million mga kababayan. Malakas po ito, pero ngayon ay tagilid na po si Tolentino mga kababayan. Okay? Kaya halos sobra sa 70% po ang nasa Alyansa para sa Bagong Pilipinas ay hindi makakalusot sa halalan mga kababayan. Bagsak po sila. Okay? Hindi pa pala rin. Ang makakalusot lang po sa kanila mga kababayan ay itong si Pia Cayetano. Si Lito Lapid talaga ay matibay po talaga mga kababayan. Pasok po si Lito Lapid mga kababayan. What? Mananalo po ito. At saka si Lacson mga kababayan, lulusot po. Pati si Soto pala mga kababayan, lulusot po si Soto. Apat po sila sa alyansa. Si Pia Cayetano, Lito Lapid, Soto at saka si Lacson. Yan po ang lulusot mga kababayan. Ibig sabihin, dito po sa PDP Laban, kung 8 po ito, 8 po ito siyam. O kung siyam, sa PDP Laban mga kababayan, lusot po sila halos lahat. Kung 12 o 13 ang final na mananalo, pasok po lahat ang PDP Laban. Okay? Kaya yun po mga kababayan, swerte po ang PDP Laban ngayong taon na ito sa aking mga estimate mga kababayan. Kasi kahapon tinignan ko yung bituin at yung buwan, medyo magkalapit po sila. Kaya pabor po sa PDP Laban. Kaya pasensya na po mga kababayan, talagang yan po ang ganyan po ang buhay. Minsan tayo ang malakas, minsan mahina din po tayo. Okay? Kaya kung ako po sa inyo, sa lahat po ng mga nabanggit kong pangalan na talagang sigurado na hindi papalarin, dapat ay bawasan nyo po ang inyong gastos sa pangangampanya para hindi po mabigat pagdating ng resulta, hindi kayo gaanong masaktan, no? Baka atakihin pa yung ibang mga kababayan. Kaya bawas lang sa gastos. Okay? Yan lang po ang aking mapapayo. Okay? Kaya yan lang po mga kababayan. Pasensya na po sa inyo lahat. Kung nasaktan ko po kayo, ito ay pawang katotohanan lang na nasa aklat ng kasulatan na ginawa ko. Okay?